Talagang malaki ang bilib ng mga team sa Asia sa Gilas, Pilipinas. Yo, what's up mga pare ko? Marami ang nagsasabi na tsamba nga lang daw ang pagkapanalo ng Gilas, Pilipinas sa New Zealand at mahina nga lang daw ang ating lineup, lalo na wala pa si Kai Sotto. Pero ngayon, may mga bagong players sa Gilas, Pilipinas at mga pasok sa pool. Sino-sino nga ba yung mga players na yan na nagpalakas ngayon sa Gilas, Pilipinas? Pero bago yan, i-like mo muna ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Salamat! Huwag na nga natin patagalin pa dahil sasabak na ang Gilas, Pilipinas sa paparating na Doha Pocket Tournament. Makakalaban natin dito ang team ng Lebanon, Qatar at Egypt. Ito ang dapat mong malaman, maliban sa unang ensayo ng Gilas, Pilipinas, talagang pinaghahandaan rin ng mga kupunan na makakalaban natin sa Doha Pocket Tournament ang ating national team. Talagang pinaghahandaan nilang Gilas, Pilipinas. Sa katunayan, sobrang nagpalakas sa mga kupunan dito, lalo-lalo na ang Qatar. Gusto nilang masubukan ang lakas ng Gilas, Pilipinas at masukat nga talaga kung talagang malakas na ang Gilas sa pagkapanalo natin mula sa team ng New Zealand. At ito nga ang inaakala ng lahat na wala na raw tayong dapat patunayan dahil nanalo na tayo sa team ng New Zealand. Dito tayo nagkakamali dahil sinasabi nga ng isa sa player ng New Zealand na dinaya nga lang daw natin sila at kasama nga raw natin ang mga referee. Kaya naman dito talaga kailangan dumiin pa ng Gilas, Pilipinas at patunayan sa team ng New Zealand na hindi tsamba ang ating pagkapanalo. Pagkatapos kasi ng Doha Pocket Tournament, kakalabanin na natin ang Chinese Taipei at team ng New Zealand sa third window ng FIBA Asia Qualifiers. Kaya kailangan seryosohin ng Gilas, Pilipinas itong Doha Pocket Tournament dahil magandang pag-iensayo na to sa paparating na third window ng FIBA Asia Qualifiers at sa mismong bakbakan sa FIBA Asia. Pero ito pa ang dapat mong malaman, let's dive in sa lineup ng Gilas, Pilipinas at sa mga practice players. Nag-ensayo na nga ang Gilas, Pilipinas, ito ang kauna-unahan ng pag-ensayo bago tuloy ang mag-ensayo ulit sa mga tune-up games sa Doha Pocket Tournament. Isang ex-Gilas, Pilipinas player ang nagbabalik mga pare ko, hindi sa pool ng Gilas, Pilipinas kundi isang practice player. Wala nang iba kundi si RJ Abarientos, ang kasalukuyang player ngayon ng Barangay Ginebra. Kaya naisama dahil player ng Barangay Ginebra yan mga pare ko. Kasama niya si Ralph Koo bilang practice player. Pag-iensayuhan nga ito ng Gilas, Pilipinas sa Laguna. At sa mga naghahanap naman kay Renza Bando mga pare ko, hindi na nga napasama si Renza Bando kahit sa pool ng Gilas, Pilipinas. Si Troy Rosario ang nakuha ni Coach Tim Cone. At itong si Renza Bando ay nananatili pa rin na wala tayong balita kung mapapasama pa nga ba sa lineup ng Gilas, Pilipinas. Pero mukhang hindi na nga mga pare ko dahil matagal na nating inaantay ang balita pero hanggang sa ngayon hindi pa rin siya kinukuha. Suko na nga tayo at marami namang players ngayon ng Gilas, Pilipinas kagaya ni Troy Rosario. Yun nga lang ay naloko at hindi makakapaglaro sa Doha Pocket Tournament dahil mag-apangaraw ang tuhod ni Troy Rosario. Pero ganun pa man si AJ Edu ang magiging sentro ng Gilas, Pilipinas sa Doha Pocket Tournament, si Junmar Fajardo at si Japet Aguilar. Thunders na nga itong si Japet pero nakukuha pa rin magserbisyo para sa Pilipinas. Suportahan natin mga pare ko yung Gilas, Pilipinas sa paparating na Doha Pocket Tournament at syempre sa laban nila kontra sa New Zealand at Chinese Taipei. Siya nga pala, ano masasabi nyo sa lineup ngayon ng Gilas, Pilipinas na hindi nga kasama dito si Renza Bando pero si Troy Rosario ay kasama sa pool. Yun nga lang ay hindi makakapaglaro dahil magaan tuhod. At ang muling pagdungaw ni RJ Abarientos sa Gilas, Pilipinas, ngayon nga ay practice player pero asahan natin sa mga susunod baka mapasok na yan sa lineup ng Gilas, Pilipinas. Lalong-lalo na Ginebra player yan si RJ Abarientos.